How's work, dude? Sa gitna ng pag-iisip ko, narinig kong nagtanong si Red. Di ko alam ko bang tinatanong niya pero sa pagkakaalam ko, siya lang naman ang galing sa trabaho na nandito. Di ako sumagot dahil kung trabahong pag-uusapan masyado masakit sa ulo kung dadagdagan niya pa ang iniisip ko. Sumandal ako sa sofa na kinaupuan ko at bumaling ako sa asawa ko na nasa tabihan ko at abalang kumakain ng pizza. Kakarating ko lang galing trabaho at adatnan ko na sila dito. Sila ang napag-utusan kong magbantay at maghatid kay Vanessa sa bahay tuwing hapon na hindi ako po pwede. Nandito sa bahay si Red, Rex at si Alexa. Sa ilang linggong pagtatrabaho sa kumpanya, ngayon lang ako umuwi ng ganito kaproblemado. Ang takaw mo, Alexa. Saway ni Rex kay Alexa na siya namang kinasama ng tingin nito. Ang kapal mo, alam mo ikaw? Napakalaking pakailamero. Ako lang napapansin mo samantalang si Red nakaubos ng kalahati niyan. Naiinis na sagot ni Alexa. Anong ako? Si baby kaya? Turo naman ni Red kay Vanessa. Hala, bakit ako? Kakapulot ko pa lang kaya? She pouted. What a calm, attractive voice. Inapit ko siya palapit sa akin dahilan para mag-angat siya ng tingin sa akin. Nginitian niya ako at sinandal niya sa dibdib ang kong likod niya. What a lovely, sweet smile. So beautiful. Hoy, ang tahimik mo, Ram. Puna ni Rex. Oo nga, kanina ka pa tahimik dyan ah. Mukhang malalim ang problema natin ah. Sa company ba o sa babae? Nangaasar na tanong ni Red. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi nakakatuwa ang biro niya. Malaking problema na nga ang sumulubong sa akin kanina. Dadagdag pa siya? Everything goes well in our relationship. We never had a quarrel that we can fix before we go to bed. We've been good together and we understand each other. She trusts me like nobody can. She accepts me wholeheartedly that nobody can. She loved me the way nobody can. She gave me everything. Love, support, trust, and care. That nobody can. But I'm shit to this kind of shit that I don't deserve her love. Pagkatapos inyong kumain, makakaalis na kayo. Seryoso kong tugon sa kanila. Di maganda magbiro sa harap ng asawa, lalo na't may mga ganyang bagay. Tumayo ako sa pagkakaupo ko at akong maglalakad na ako papunta sa kwarto nang maramdaman kong may humawak sa kamay ko. Nang tignan ko, it was Vanessa. May problema ba, Rafael? Malumanay ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Hindi po pwedeng may nakalata na ganito ako. Kailangan ko mapanatili anong meron kami dahil hindi ko kaya na makita na nadudurog ang babae na bubuo sa pagkatao ko. Nothing. I'm just tired. I'll wait you in our room. Tumangon siya. Naglakad ako papakit sa kwarto habang narinig ko ang pinag-uusapan nila. Bakit ang cold nitong mga nakarang araw ha? Di ka naman nagkukwento. It was Rex. Hayaan nyo na, siguro palagi lang siyang pagod sa work niya. My wife. Oo nga, sige, aalis na kami para makapagpahinga na rin kayo. Walang ibang narinig na sinabi nila nang tuluyan na ako makapasok sa kwarto. Hinubad ko ang damit ko at pabagsak ako nahiga sa kama. Shit, hindi ito pwede. Hindi ito maaari. Inubad ko ang damit ko at pabagsak na nahiga sa kama. May asawa ako at kung magkakaanak man ako, dapat sa kanya, hindi sa iba. Flashback. Busy ako nagbabasa ng mga report na binigay sa akin ng mga department. Nang bigla, kumatok ang sekretary ko at may bisita. Ayoko sa lahat yung iniistorbo ko sa pagtatrabaho kaya hindi ako tumatanggap ng bisita. Pero huli na makahindi ako na makita ko kung sino ang bisita. It was Patricia together with a tiny baby in her arms. A woman I dreamed to be with before after a month she showed up herself again on me. She's still beautiful, who I fell in love with. Kumunot ang noo ko nang makita ko siya. And who the fuck is that? What are you doing here? I am busy here and if you don't have an important matter to discuss with me or it's not about business, you may leave. Diretsahang sabi ko sa kanya. Binalik ko ang atensyon ko sa binabasa ko, ngunit nagip nito ang mga mata ko. Nananatili siyang nakatayo sa harapan ko, dahilan para mapatitig ako sa kanya. She is the Patricia I have a relationship with before. She's my first love but sad to say we don't deserve each other. Nailipat ko ang tingin ko sa batang daladala niya nang umiyak ito. What a noise! Company to, hindi ampunan para magdala siya ng bata rito. That's what you welcome your family in your office, Ram? Natigilan ako na marinig kong sinabi niya. What family? Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nilokob ako ng kaba nang marinig ko ang sinabi niya. What do you mean? I know I have a wife but she's not here so it means my family is not around? I answered,
She walked towards me and saw me up the face of the baby she was holding. Wala nga rito ang asawa mo, pero nandirito ang dati mong kasintahan. Dala ng bunga ng inyong pagmamahalan. Maotoridad na sambit sa akin ni Patricia na kinatayo ko. I glared at her. Are you out of your mind, Patricia? Last time I checked, I didn't even say I love you on you. Let's just say, yes, you're my first love. It's just that, a game. So, are you starting a new game again, huh? Itinukod ko sa mesa ang dalawa kong kamay at matalim ko siyang tinitigan. Kung sa tingin mo ay panibagong laro na naman to, edi sige. Pero itong tatandaan mo, may nangyari sa atin kahit may asawa ka na. Kahit na, sa tingin mo, hindi mo maikakailan na ang batang to ay anak mo. Tingnan mo, pagmasdan mo, kung may kakailan mong hindi sa'yo to. Bumaba ang tingin ko sa bata na hawak niya. Kagad akong tumalikod at napapikit habang hinihilot ko ang aking sentido. Damn, a baby have the same figure than me. Sa tingin mo pa lamang, malalaman mo ng anak ko to. Fuck, this can't be. Hindi ako po pwedeng magkaanak sa kanya. Oo, aaminin ko, may nangyari sa amin. Nang gabing sinamahan ko siya pero hindi ako sigurado dahil nakainom ako. And to think na wala akong maalala na may nangyari sa amin, and that is shit. Walang alam ang asawa ko doon at di niya dapat pang malaman. Kung alam mong nabuntis kita, edi sana, pinalagdag mo yung bata. Ay alam mo naman na may asawa ako at baka yun pa maging dahilan ng gusot sa pagitan naming dalawa. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Hindi ka nga ba nag-iisip o sadyang bobo ka lang talaga? Napakalaki mong tanga. Ilayo mo sa akin ang batang yan. Kung ayaw mong mawala siya sa'yo, magkagulo-gulo tayo. Dinuro ko siya. Kapag nakarating to sa asawa ko, makikita mong hinahanap mo. Patricia, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Ngayon ko palang sinasabi ko na sa'yo, dalhin mo ang batang yan sa totoong ama niya. O kung saang lupalop mo man yan pulot. Hindi akin yan. Nagpigil ako ng galit dahil baka may makarinig pa sa amin. Hindi to po pwedeng makalabas. Hindi pwedeng malaman ng lahat na may anak na ako sa kanya, lalo na si Vanessa. How dare you, Ram? Anak mo to. Dugot laman mo. Mas gugusto mo pa siyang mawala sa'yo kaysa babae na yan na hindi mo naman kadugo. Sa ating dalawa, ikaw ang bobo at tanga. Hayop ka? Wala kang kwenta. Pagkatapos mo akong gamitin, ngayon sasabihin mo yan? Mas pinili mo ang babae ngon kaysa sarili mong anak. Kung iniisip mong mamumuhay kayo na masaya, pues nagkakamali ka. Pagsisisihan mong ipagtataboyin mong sarili mong anak. Isusumpa ko, hindi mo mahahawakan ang anak mo sa babaeng yan. Karmahin ka sana. Umiiyak na sabi ni Patricia, kasabay ng umiyak ng bata. Don't you dare, Patricia. Never threaten me like that. Wait, if you don't want to meet Satan? Gusto ko magkaanak pero di sa kanya. Di magandang birong sinabi niyang yan. Hindi mangyayaring sinasabi niya dahil hindi ko hahayaan na magkalayo kami ng asawa ko. Konting-konti ng oras na nilalaan ko sa asawa ko at mahahati pa sa kagustuhan ko na hindi niya malaman ang sikreto na to. Itatago ko to hindi dahil sa pananagutan ko ang bata, kundi para di siya masaktan dahil mahal ko ang asawa ko. Ayoko siya makitang umiiyak. Nadala na ako isang beses siyang umiyak dahil sa kasinungalingan ko, pero hindi naman inakala na may mas malaki pa na dapat itago sa kanya na alam ko ay kadudurog ng puso niya. Mapagkakatiwalaan ba kita? Siguraduhin mo lang na hindi malalaman ng kahit sino sa pamilya ko, kahit isa sa mga pinsan ko, lalong-lalo ng asawa ko. Dahil kapag lumuha siya ng dahil sa batang yan, hindi ako magdadalawang isip. May kalalagyan ka sa akin kasamang batang yan. Naglakad ako papalapit sa pintuan at binuksan ko to. Alis na. Mag-uusap tayo sa ibang lugar at wag dito. Alis. Pagtatabuyan ko sa kanila. Hindi ko man lang ba siya hahawakan? Hindi mo man lang ba aalamin kung ilang months na siya? Ram, ganyan ka ba talaga sa anak mo? Isipin mo na lang siya ay anak mo sa asawa mo. Ganyan ba ang trato mo, ha? Lumapit siya sa akin na para bang gusto niyang pahawakan ng bata. Kung anak namin to ni Vanessa, walang kahit sinong po pwedeng makahawak sa anak ko. Walang iba kundi ako lang, lalong-lalo na akong babae. Ipagdadamot ko. Walang po pwedeng makahawak sa anak ko kahit na isang hibla ng buhok nito. Pero hindi. Wala akong pakialam sa batang yan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa batang yan. Hindi nga pumasok sa isip ko na ama na ako. Matatanggap ko kaya siya bilang anak ko? I said get out and don't you ever come back here. Damn it! Hinawakan ko siya sa braso at tinulak ko siya papalabas ng opisina ko. Kagad kong sinara ang pinto at inis na bumalik sa kinauupuan ko. Damn!
Nakaupo ako sa swivel chair ko habang nakatukod ang isa kong kamay sa baba hanggang makaramdam ako ng malalim na pag-iisip. May something na di ko ma-explain. Daming gumugulo sa isipan ko at sa puso ko. Hindi kaya ginagamit lang ni Patricia ang batang yon para magkasira kami ng asawa ko? O baka naman gusto niya lang sakta ng asawa ko? Hindi ang batang yon ang sisira sa amin ni Vanessa? End of flashback. Hoy! Fuck! Nagulat ako na biglang yumakap sa akin si Vanessa. Di ko napansin na pasok na pala siya sa kwarto. She pouted. Ayaw niya nakakarinig ng mura. Nilalas niya ang pagkakayakap niya sa akin at lumipat ng unan sa unan niya na kanina lang sa braso ko nakaunan. Bumaling ako sa kanya. Nakatalikod siya sa akin habang yakap-yakap ang teddy bear na ibinibigay ko sa kanya. Love? Mahinang tawag ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa loob. Oh, Rafael, kanina ka pa. Ano bang problema mo? Ang tahimik mo, hindi mo ako kinukulit. Tapos ang cold mo rin. Sabihin mo kung saan ka napagod. Sa work o sa akin? Kagad din akong napakala sa pagkakayakap ko sa kanya nang umarap siya sa akin na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang hirap ko bang pakisamahan? May nagawa ba akong mali? Kanina pa kita napapansin. Masyadong malalim ang iniisip mo. Pumapasok ako sa kwarto kanina na gano'n ang posisyon mo hanggang sa matapos kang naligo, gano'n ka pa rin. Hindi ka naman natutulog, she added. Damn it! Hindi dapat siya nag-iisip ng ganito. Hush! No love. Don't cry. Kahit kailan hindi ako mapapagod sa'yo, hindi kita susukuan. Mahal kita na higit sa buhay ko. Hindi ko magagawang mapagod sa'yo and I'm sorry if I make you feel that way. Not my intention, love. Hush, tahan na. I wiped the tears that licked down on her cheek using my thumb. Ito ang ayaw ko sa lahat. Ang nakikita siyang umiiyak. Tiniyo ko ang pisngi niya at tinalikan ko siya sa noo. Kakaibang kilos ko pa nga lang, nag-iisip na siya ng kung ano-ano. Paano pa kaya kapag nalaman niya? Hush now. Huwag ka nang umiyak ko. Sige, papangit ka niyan. Pangasar ko pa sa kanya. Okay lang. May pampalit ka na naman, di ba? Mapait siyang umiti. Fuck. Bakit niya ba nasasabi ang mga ganyang bagay? Damn it. Vanessa, gusto mo ba ng away? Seryoso kong tanong sa kanya. Inaasar ko lang naman siya, pero bakit masyado niyang sineseryoso at may sinasabi pa siya? Eh di awayin mo ako. Parang yun naman talagang gusto mo eh. Sabi niya at kusang pinahid ang luha niya at tinulak niya ako paalis sa harapan niya. Kinuha ang unan at ang teddy bear. Vanessa, where are you going? Bumangon ako para sundan siya. Nakita ko kumuha siya ng kumot sa cabinet at pumunta sa sofa. Binuksan niya ang TV. Napaupo ako sa paanan ng kama habang kumukuha, linis na sinusubunutan ko ang sarili ko. Bakit mukhang ako pa may gusto ng away? Masyado namang sensitive ang asawa ko ngayon. Ang babaw ng luha. What's happening to her? Pumasok ako sa banyo para kalmahin ang sarili ko. Hindi pwedeng ganito ko. Di sanay ang asawa ko na ganito ko at baka mahalata niya pa ako. Hindi po pwede. Pagkatapos ko maligo, nagsuot ako ng pajama. Habang nagpupunas ako ng buhok ko, naglakad ako papalapit sa kinaroroonan niya. She's busy watching K-drama, as what she always do. Nakahiga siya sa sofa habang yakap-yakap si Clyde. Yon ang tawag niya sa bigay kong teddy bear sa kanya. Teka, matagal-tagal na ibigay ko to sa kanya. Siguro kailangan na ng bago. Dahan-dahan akong pumatong sa kanya at niyakap siya. Di naman siya nagrereklamo kahit siniksik ko sa dibdib niya ang mukha ko. Naramdaman ko yumakap sa akin isa niyang kamay at ang isa na may humahaplos sa buhok ko gamit ang towel. What a sweet wife. Galit ka? Bulong ko bago nag-angat ng tingin sa kanya. Napatigil siya sa pagpupunas ng buhok ko at tumingin sa akin. Hindi. Bakit naman ako magagalit? She lip bite. Kasi inaaway kita. Seryoso kong sagot sa kanya. Di naman, di ba? Sorry. What was that for? Wala naman siyang ginagawa. No, you don't need to apologize. It's my sorry. Busy nga tayo pareho buong araw, lutang pa ako ngayon. Sorry, okay? Madami lang talaga ako iniisip. Love, kapag ba nagkamali ako, mapapatawad mo ba ako? Napatingin siya sa akin na para bang sinusuri ako. Bakit? Ano bang kasalanan ko? Mahinahon niyang tanong. Hindi pa tong panahon para malaman niya. Masyado pang maaga. Isa pa, kailangan ko munang masiguro kung anak nga ba talaga yon o panira lamang talaga? Wala, I am just wondering kung may nagawa ba akong kasalanan, mapapatawad mo kaya ako o iiwan mo ako? I ask her.
Wala naman pala eh. Isa pa, depende yan sa magiging kasalanan mo. Kung deserve mong patawarin or deserve mong iwan. Alam mo, masasagot mo ang tanong na yan dahil ginawa mo eh. Ibig sabihin, alam mong kalalabasan. Mahinahon niyang sabi. Parang sinabi niya na rin deserve kong iwan. Based on my mistake I had. Kung mapapatunayan kong anak ang batang yon, should I let her go? Wag mo akong iiwan. Don't leave me, love. Mahal na mahal kita. I love you so much, baby. Niyakap ko siya na mahigpit at binaon ko sa dibdib niya ang mukha ko. Hanggat may panahon pa, babawi na ako sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Siyempre hindi kita iiwan. Mahal kaya kita. Mahal na mahal na mahal. Naramdaman kong niyakap niya ako at hinalikan ako sa noo. Shit, that's my wife. I love you more and more. I whispered before I looked up at her and adjusted myself to claim her lips. I removed the blanket on her body and bared the gift I put on the side. Our kissing became more deeply passionate. My hands traveling on her body, and the next thing I knew, I was on top of her, starting to push and pull, going deeper, faster and rough. And our room filled with our moans together as we reached the climax many times. Who said that it's not comfortable in the sofa? Vanessa's POV. Nagising ako na maramdaman ko na may tumatamang liwanag sa aking mukha. Naimulat ko ang aking mga mata na pagtanto ko, tanghali na pala. Hala, magluluto pa ako ng breakfast. Hindi ko alam kung breakfast pa ba o lunch na. Naku, buti na lang at Saturday ngayon wala akong pasok. Kundi nag-skip na ako sa mga subject ngayong umaga. Kagad kong hinila ang kumot papatakip sa aking katawan na mapagtanto ko na wala akong undergarments pero nakasuot ako ng white long sleeve ni Rafael. Ang laki naman ito sa akin at pakiramdam ko, hindi komportable kasi bumakat ang nipples ko. Muntik ko nang malimutan kung ba't ako nagkaganto ngayon. Siyempre nakascore na naman siya sa akin. Good morning my love, breakfast in bed. Napatingin ako sa pintuan at nakita ko, pumasok si Rafael na may dalang tray ng pagkain. Kumindat pa siya sa akin na makita niya ako nakatingin sa kanya. I smiled. Ikaw ang nagluto? Tanong ko nang ilapag niya sa kama ang tray bago siya lumapit sa akin at hinalikan ako sa noo. Good morning. He mouthed and kissed me again. Yup, gusto ko ipagluto ang asawa ko. Di man pwede na ako lang palaging lulutuan niya. He added and he winked at me. Lumapit ako sa kanya at pinanggigilan ko ang pisngi niya. Good morning, love. Ang ganda ng ngiti mo ah. Ang saya mo ah. Puna ko sa kanya. Syempre kasama kita. Lagi naman ako masaya pag nariyan ka. Inawakan niya ang pisngi ko at takmang lalapit siya sa akin. Ang mukha niya para likan ako agad, na agad ko namang hinarang ang dalawa kong daliri sa lips niya. Halik nung halik ay di pa nga ako nakapag-toothbrush o kaya naghilamos. Ops, nakakarami ka na. Natatawang pigil ko sa kanya. Nailing na hinawakan niya ang kamay ko at hilalik-halikan ang daliri ko. Ang damot naman ng asawa ko, isa lang naman. Reklamo niya. Che, di pa kaya ako nakapaghilamos, halik ka na kaagad. Inirapan ko siya at umalis ako sa pagkakakumot para pumunta ng banyo, mag-ayos ng sarili bago kumain. Ano naman? Naasar niyang tanong. Wala, dyan ka na muna, hilamos muna ako. Nagsuot ako ng slippers ko at naglakad papasok sa banyo. Pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. Ang laki naman ng sleeve niya sa akin. Ang laki ng sleeve niya sa akin abot hanggang kalahati ng hita ko para nakadress na oversize. Tapos di naman pala nakikita ang nipples ko, akala ko lang pala. I washed my hands before I comb my hair at naghilamos na pagkatapos mag-toothbrush, agad din tinuyo ang mukha ko. Nagulat ako pagkatapos ko magpunas, nagtamang mata namin ni Rafael. He was leaning on the closed door while staring at me in the mirror. Kanina ka pa ba dyan? Can I have my kiss now? Napailing ako na marinig ko ang tanong niya. Baliw na talaga ang lalaking to, talagang sumunod pa rito para talaga sa kiss? Later. Tomorrow, next time, next day, Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang inisang hakbang niya ang pagitan naming dalawa. Walang sabi-sabi, siniil na lalo ko na mainit na halik. Napahawak ako sa kanyang balikat nang masigitin niya pa ako, papalapit sa kanya, at mas diniin pa ang halikan naming dalawa. Malamig na ang pagkain. Nanlaki ang mata ko nang pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, iniwan niya ako nakatulala sa loob ng bathroom. Seriously, yon ang sasabihin niya?